will follow Jesus? Who will make reply? I am on the Lord's side, Master, here am I. Who will follow Jesus? Who will make reply? I am on the Lord's side, Master, here am I. Who will follow Jesus in life's busy ways, working for the Master, giving him the praise, earnest in his vineyard, honoring his laws, faithful to his counsel, watchful for his cause? Who will follow Jesus? Who will make reply? I am on the Lord's side, Master, here am I. Who will follow Jesus? Who will make reply? I am on the Lord's side, Master, here am I. Who will follow Jesus when the tender charms, fleeing men for safety to the Savior's arms, trusting in his mercy, trusting in his power, seeking fresh renewals of his grace each hour? Who will follow Jesus? Who will make reply? I am on the Lord's side, Master, here am I. Who will follow Jesus? Who will make reply? I am on the Lord's side, Master, here am I. Who will follow Jesus in his work of love, leading others to him, lifting prayers above? Courage, faithful servant, in his word we see. On our side forever will the Savior be. Who will follow Jesus? Who will make reply? I am on the Lord's side, Master, here am I. Who will follow Jesus? Who will make reply? I am on the Lord's side, Master, here am I. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence only I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being absolute sway. Fill with thy Spirit, till all shall see Christ only always living in me. Magandang gayon mga kapatid. Anay bagarabi kadang kay amin kakabsat sa ating pong
Kaamsat, J.T. Ilocos, Cagayan Valley, at sa ating pong mga katugangan, Diyos maray na banggi sa Indong Gabos. Ganon din po sa ating mga kapatid, kaibigan sa may Pangasinan, Masanto Sialabi, at si kayo namin. At gayon din po sa ating mga kaigsuonan. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsuon. Ito po sa amin. Mga pabengki ako nga. So ito po ang ating unang Facebook Live sa linggong ito. Merkulis po ng gabi. At ang ating pong pag-aaralan ay ang pananampalataya ni Noe sa gitna ng isang makasalanang sanglibutan. Ito natin nakikita sa buhay po ni Noah, isang napakasamang sanglibutan. Ano po? Na makikita natin sa ating pag-aaral ay wawalo lamang katao ang naging tapat sa mga panahon na yun bago po dumating ang magpaparusa ng Diyos sa mga tao sa kapanahunan ni Noe o Noah sa English. Ano po? Noe sa ating wika. So yun po ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. Noong po mga nakaraang mga araw, ito po ay isang ang ating kasalukuyang panahon, itong huling bahagi ng taon, ito po ay isang bahagi ng taon sa maraming mga tao, lalo na po doon sa petsa December 25, na inaakala nyo ng kapanganakan ng Panginoon. Ano po? Hindi po. Wala tayong historical evidence. We have no historical evidence. We have no biblical evidence that Jesus was born on December 25. Wala po tayong mababasa. So ito isa pong falsipikadong pagseselebra ng kapanganakan ng ating Panginoon. Kung ang pangangaral po sa kapanganakan ng Panginoon ay magandang ipag-aral. Sapagkat ito kung hindi siya pinanganak, ay hindi siya maaaring mamatay. Pero kung tayo po ay mga mangaral ng Ebanghelyo, huwag nating ipangaral ang kapanganakan ng Panginoon sa mga panahon na ito. Baka isipin pa ng mga denominasyon na naniniwala tayo na sa December 25 pinanganak ang Panginoon. Malapay. Ang dapat nating ipinuturo sa ganitong panahon ay pakilala natin na ang ating Panginoon ay hindi pinanganak sa petsang December 25 para maipakita natin na tayo naiiba sa sanglibutan. Hindi tayo sumasang-ayon o conforme sa ginagawa ng sanglibutan, gaano man ito kapopular. Huwag tayong lumangoy sa agos ng kamalian. Manapay tayo sumalangsang sa agos ng kamal. Marami akong nakikita sa mga kapatid, hindi ko alam kung ginagamit nila kailang karunungan sa mga bagay na ito. Ito is our wisdom. Ano po? Baka imbes na tayo po ay makatulong sa katotohanan, tayo pa maaari magdulot ng pagkakamali ng paniniwala kay Span, lalo ng kapatid. Ano po? Ingat po tayo. Hindi basta-basta inisip natin mabuti, gagawin natin. Marami tayo nakikitang trend sa mga kapatid ngayon na parang hindi maganda tingnan eh. Marami ko nakikita church anniversary. Saan natin mababasa? Ano yun? Wala nga tayo mababasa gano'n na ginawa ng mga Kristiyano noong first century. Wala tayong direct command, pastoral example, necessary inference. Hindi po tayo nakikita church thanksgiving. Ano yun? Kung gusto nating mangaral sa isang pagkakaroon, gospel meeting na lang sabihin natin. O pangangalang ibang, huwag na natin bigyan ng pangalan. Magagaya lang po tayo sa mga ginagawa ng denominasyon. Ang pagpunta po sa kamalian na hindi po bigla-bigla yan. Yun ay dahan-dahan na hindi natin napapansin kung hindi tayo nag-iingat. So, punta na po tayo sa ating paksa sa gabing ito. Ano po? Ayun nga pong pananampalataya ni Noe sa gitna ng isang makasalanang sanglibutan. Napakahirap po na sa isang matuwid na tao na katulad ni Noe na siya manatiling tapat sa gitna ng isang napakamakasalanang sanglibutan. Noong pong panahon na ito, ano po, palaging dalawang grupo ng mga tao. Yung pong mga anak ng Diyos
at sila ang mga tao na hindi sumasamba sa Diyos. Doon po sa mga naging mga anak ni Adam, may mga naging tapat sa Diyos. Mababasahin natin sa Genesis chapter 4 verse 25. Sa English sabi niya, "And Adam knew his wife again," pagkatapos namatay ni Abel, "and she bore a son and named him Seth. For God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. And as for Seth, to him also a son was born, and he named him Enosh. Then man began to call on the name of the Lord." So may mga anak si Abraham na naging tapat sa Diyos, na sila'y tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So yun ang mga anak ng Diyos. Sino po yung mga anak ng tao? Ito yung ibang mga anak ni Adam na hindi naging tapat sa Diyos. Halimbawa po yung mga lahi ni Cain, etc. na hindi naging tapat sa Diyos. Ito yung tinatawag sons of men. Meron po kasi yung theory sa Genesis chapter 6 na ito magiging basihan ng ating pag-aaral, na hindi po mga anak ng tao ay mga anak na manghel sa mga tao. Hindi po pwede yun. Ang manghel ay ang manghel po hindi mga nilalang na physical na bahagi, sila spiritual. At hindi maaari magkaroon ng ganong klaseng pagkakaroon ng anak ang dalawa magkaibang binhi. Ang tao, mga anak na ng tao na po. At ang manghel hindi nag-aasawa yan. Wala silang pagnanasang katulad ng mga tao. So, ang po yun ay maling kaisipan. Yun po ay tinuturo ng ibang mga denominasyon, pero hindi tinuturo ng Biblia. Kaya nalabanggit po natin kasi yan. Dito po sa panahon na ito na naging masama ang isang libutan. Para ba meron din itinuturo by necessary inference na kapag kayo mga anak ng Diyos o yung mga taong tapat sa Diyos ay hindi nag-iingat sa kanilang pag-aasawa, ito yung nagdudulot na hindi maganda kuminsan. O hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero dito po sa panahon ni Noe, yung po dito sa Genesis chapter 6, basahin po natin. Genesis chapter 6 verses 1 to verse 4. Nagsimulang dumami ang mga tao sa lahat ng balat ng lupa at nagkanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao, sapagkat siya laman. Subalit ang kanyang mga araw ay maging 120 taon. Ang mga higante ay nasa lupa ng araw na yon, na kahit pagkatapos noon, sila naging anak na makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng babae ng tao. Ang mga ito ay naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bagtog na magdirigma. So yun po nakita natin nangyari na po, yung mga anak ng Diyos, yamang tumatag sa pangalan ng Diyos, ay nagsipag-asawa ng mga anak ng tao na hindi, ito yung grupo ng mga tao na hindi tapat sa Diyos. At ito ang naging kadahilanan bakit naging napakasama ng sanglibutan sa panahon na yun. So, ibig sabihin na meron pong panganib kapag ka isang anak ng Diyos ay mag-aasawa ng isang hindi anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala o sumasampalataya sa Diyos. May danger po yun. Makita natin. So, ito po makita natin context po sa panahon na ito. Ang tao po ay naging napakasama. E meron din pong comment po rito sa higante. Wala pong higante, yung literal na higante na napakalalaking tao. Ito mga taong malaki. Katulad po ni Goliath. Yun din, napakalaking tao. Sabi rito, 6 cubits, so yun 9 feet. Eh kung tayo po ay titingin doon, parang higante siya laki yun. Ganun lang ibig sabihin niya. Hindi sila literally na higante katulad na papanood sa pelikula na inahawakan sa kamay yung tao. Walang ganon. Although may nagkiklaim na may mga taong ganon daw, wala po tayo na mababasang ganong klaseng lalaking mga tao na po. Yung mga si Goliath, tao pa rin yun. Kaya lang, malaking tao.
Dito po sa verse 5, ito naging katayuan ng tao sa panahon ni Noe. Napakasama ng mga tao. Halos wala na silang, sabi dito, basahin po natin, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Ito po yung magandang salin na po. Nalungkot siya. Hindi ibig sabihin siya nagkamali. Hindi siya nagkamali. Nagkamali yung tao. Kaya nalungkot ang Panginoon na po. Nakita ng Panginoon napakasama ng mga tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at talumbay ang kanyang puso. So yun po ang naging katayuan ng tao sa panahon ni Noe. Napakasama ng mga tao. Na sa kanilang kasamaan ay nalungkot ang Panginoon. So nalumbay. Alang pagkakaiba sa isang magulang na pinalaki niya ang kanyang mga anak sa tamang paraan, pero sila'y, for some reason, sila'y lumaking hindi matino. Sila laging masama. Yan ay malungkot sa isang magulang. Kumisa na nasasabi ng magulang, mabuti pang hindi na kita'y pinanganak, sabi ng nanay ko minsan. Dahil nakikita yung kasamaan na naging bunga ng kanyang anak. Ganon din ang kaisipan ng Diyos dito. Siya nalungkot sa kasamaan na ginawa ng tao kanya. Verse 7, kaya nga, dahil sa kasamaan ng tao, by necessary interest, mapapatunayan natin, ang Diyos po ay fair and square. Binigyan niya ng pagkakataon ng mga tao sa panahon ni Noe na sila'y magbalik sa Diyos at magsisi. Pero marahil hindi nangyari yun. Kaya dito po sa New Testament mamaya sa ating pagtakbo ng ating pag-aaral, makikita natin na nagkaroon ng pangangaral si Noe. Kaya tinawag siyang mangangaral ng katwiran. Pero marahil ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hindi sila nagbalik sa Panginoon at hindi sila nagsisi. Kaya sinabi ng Panginoon, nilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibaba ng lupa. Ang tao, hayop, amang gumagapang, at ang mga ibon sa ipapawid sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. So yun ang naging kaisipan ng Diyos. Papatay niya lahat. Tingnan niyo, sinong papatay niya? Hindi natin pinapansin. Hindi niya pinatay ang mga isda sa dagat. Dahil hindi naman sila mamamatay kung lulubog eh. Ang pinatay niya, sabi rito, ang tao, man, beast, yung malalaking hayop, creeping thing, katulad ng mga hahas, birds of the air, yung mga ibon sa ipapawid, yun ang mamamatay. Dahil pagka lumubog ang buong sanglibutan, wala na silang tutungtungan, eventually sila mamamatay. Wala na rin sila makakain. So yun naging sitwasyon sa panahon ni Noe. Napakasama ng mga tao sa panahon ni Noe. Isipin po natin kung napakasama ng mga tao sa iyong kapaligiran. Napakahirap maging matwid. Dahil marahil ikaw ay may impluensyahan ng kailang kasamaan. Halimbawa po si Lot. Si Lot po ay isang matwid na tao na tumira sa isang paligid na napakasama. At araw-araw siya'y nalulumbay sa mga kasamaan na nakikita niya sa kanyang kapaligiran. At sa pamilya po ni Lot, yung kanyang mga anak na babae na nagsipag-asawa ng mga lalaking taga Sodom at Gomora, hindi sila lang yung tapat sa Diyos. Kaya nung nagkaroon ng babala, ang dalawang anghel kay Lot, hindi sila sumama kay Lot. Naiwan sila sa Sodom at Gomora. At sila pinuksa ng Diyos. Ito mababasa sa Pangalang Pedro sa 2 kabanata, 6 at 7 talata. Kung paano pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga lungsod ng Sodom at Gomora na ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa kasamaan. At kung paano niligtas niya ang matwid na si Lot na lubang nababagabag sa mahahalay na pamumuhay ng masasama.
So nababagabag araw si Lot dahil sa maahalin na pumuhay sa kanyang kapaligiran. So ganito din si Noe. Si Noah. Si nababagabag sa kasamaan ng kanyang kapaligiran. Pero sa gitna po ng kasamaan ng kapaligiran ni Noe, siya naging matuwid sa Diyos. So dito makikita natin na hindi po natin pwedeng sabihin, katulad ng sinasabi ng marami, dahil ginagawa ng karamihan, so gagawin ko rin. Kung hindi ito ang kalooban ng Diyos at hindi ito mabuti, kahit yung ginagawa ng karamihan, ay huwag mong gawin. Ang gawin mo ay kalooban ng Diyos. Sino po ay nakatagpo ng biyaya sa harapan ng Panginoon? Dahil ba siya ay paborito ng Diyos? Hindi. Bakit lilipulin ng Diyos sa mga tao sa panahon ni Noe? Dahil ba siya ay kinamumuyan yung mga tao? Hindi, dahil sila yung mga kasalanan. At sila ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Bakit nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos si Noe? Dito po sa Genesis chapter 6 verse 8. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Bakit siya nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon? Dahil sabay tinakda ng Diyos na maging mabuti? Hindi. Hindi tinuturo ng Diyos yun. Sa Biblia yun, yung personal predestination ng mga maliligtas at mapaparosa. Hindi tinuturo ng Diyos yun. Dahil ang Diyos ay hindi siya a Diyos, that God is a righteous God. Eh kung meron siyang pinili na maliligtas at piniling mapaparusahan bago pa linalangin siyang libutan, he is not being righteous. Meron siyang pinipili. Hindi ko meron siyang kinikilingan. Pero ang biyaya ng Diyos ay nakabatay sa ating katapatan sa Kanya. So dito si Noe, ganun din natin makikita sa ikawalo, sabi niya, kasi nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos. Tuloy po natin sa kasyam talata. Ito mga lahi ni Noe, si Noe ay lalaking matwid at walang kapintasan noong kapanahon niya. Si Noe lumakad na kasama ng Diyos. Ipasilin po natin yung walang kapintasan. Hindi po ibig sabihin na wala siyang kasalanan. Wala namang tao ganun. Yung Panginoong Jesucristo lang, ang taong lumakad sa mundo, kung siya nagkatawang tao, na hindi nagkasala. Lahat ng mga tao mula kay Adam hanggang sa pinakahuling tao na bubuhay sa mundong ito, lahat po tayo nagkakasala. Dahil sabi ng Panginoon, lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kalalagyan ng Diyos. Ito'y totoo noon, ito'y totoo ngayon, ito'y totoo sa dati na panahon. So makikita natin, siya'y lumakad na kasama ng Diyos, yung lalaking matwid, dahil siya'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng si Noe lumakad na kasama ng Diyos. Walang pagkakaiba na nagsabihin ng Panginoon sa kanyang mga apostol at ako'y isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng siyang libutan. Nadro, sila lalakad na kasama ng Panginoon. Sila sinusunod nila ang kalooban ng Panginoon. Ganon din si Noe. Siya po ay lumalakad na kasama ng Diyos. At siya nagkaroon tatlong anak. Nakanak si Noe na tatlong lalaki, si Shem, Ham, at Japheth. Yung Shem, yun ang pinanggalingan ng laing mga Israel at tinatawag na Semitic. Yan din ang mga lain ng mga Arabo, o Semitic. Sila galing sa lain ni Shem. So si Shem, si Ham, at si Japheth. Hirap bigkasin. So ibig sabihin, ang isang libutan din napakasama. The world was very corrupt and sinful, and God judged the evil world by the flood. Yan ang kaparusahan na ginawa ng Diyos. Dahil hindi sila nagsisi. Kasi kung nagsisi sila, hindi sila parusahan ng Diyos. Palagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos kung tayo po ay magsisisi. Dito po sa Pangalang Pedro, ikatlong kabanata, ikasyam na talata, hanggang iksampo na po, masahin natin. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niibig ng sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Yan ang palagi ng Diyos. Kahit tayo mapakasama, kung tayo babalik sa Diyos, tayo para magpapatawaran ng Diyos.
Walang alamang kasalanan, di maaaring patawanan ng Diyos. Pero bakit sila pinatay ng Diyos? Dahil hindi sila nagsisi. Sila nagpatuloy sa kailang kasamaan. Yan po yung pattern na makikita natin sa buong Biblia. Ang basang Israel later on, bakit sila naging alipin sa lupain ng Babylon? First, sila na-divide sa Northern Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom na nagpatuloy sa kailang kasamaan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sila yung unang naging alipin ng Assyria. Tapos pagkatapos ng ilang taon, ang kaharian ng Judah, Southern Kingdom, dahil ginawa rin nila ang ginawa ng kailang magkapatid sa Northern Kingdom, sila naging alipin sa lupain ng Babylon. Binigyan sila ng pagkakataon sa magsisi. Hindi sila nagsisi. So sila pinarusahan ng Diyos. Ganon din po ang mababasa sa aklat ng Apokalipsis. Pinagyan ng pagkakataon ng Diyos na magsisi ang Roman Empire, pero hindi sila nagsisi. Kaya lubos na silang natulan ng Diyos. So dito, bakit sila pinarusahan ng Diyos? Dahil hindi sila nagsisi. Dito makikita natin na talaga namang napaka-sama ng panahon na yon. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt. For all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. So ito po, hindi po ang lupa sinira ng Diyos, kundi ang mga nakatira sa lupa. Ito ang makikita natin na sinabi sa 2 Peter chapter 3, verse 5. Ang pinatay ng Diyos sa panahon ni Noe ay ang sanglibutan. Yung mga tao, yung mga hayop, pinatay ng Diyos. Yung sanglibutan sa panahon na yun. Ganyan ang sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 5. Meron kasing katuruan na hindi na po gugunawin ng Diyos ang lupa at ang langit na kanyang nilalang. Kundi lilinisin daw niya lang niyang ang lupa sa kasamaan at titirahan ng mga tao sa walang hanggan. That's false. At ginagamit nilang talata ay 2 Peter chapter 3, verse 5. Tandaan po natin, ang salitang lupa, earth, sa Greek ay ge. Kaya geology, study of the earth. Ge, ganyan. So, ge means earth, lupa. Ang sanglibutan ay cosmos. So, sila magkaiba, di ba? For this, they willfully forget. Dahil sa panahon na ito ni Apostle Peter, may mga taong nagsasalita laban sa mga Kristiyano, hindi na darating yung Panginoon, ganyan. Wala namang pagbabago mula ng lalangin ng Diyos ang sanglibutan. Sabi ni Pedro, ito nakalimutan nila. For this, they willfully forget that by the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of water in the water, by which the world that then existed perished, being flooded with water. Yung world is cosmos. Yung earth ay je. Yun po yung nagkaroon ng tubig kanya eh. At tinatay sa pamagitan ng lubog. Yung isang libutan nung panahon na yon. Yung mga mga hayop ang pinatay ng Diyos. So hindi ibig sabihin, ganun din ang gagawin sa pangalang pagdating ng Panginoon. Hindi, gugunawin na ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi cosmos, hindi je kanya. So, ang Diyos ang tagapaglalang. Siyang lumalang sa atin. Siyang lumalang sa lahat ng mga bagay. Meron siyang karapatan, kapangyarihan na sirain at tutulan ng kanilang mga nilalang kung sila hindi magiging tapat sa Kanya. So the world, men and all the animals and birds and creeping things were destroyed because men were evil. Pinunasan sila ng Diyos. Bakit kasama ang mga hayop? Dahil ito'y kasama nila ng Diyos na maging kasama ng tao. Kanya. So wala ng essence na manatili mga hayop at mga ibon na wala na yung tao. Na nilalang dahil sa tao, di ba? Makikita natin. So, makikita natin sa kasaysayan ni Noe, dalawang klaseng pagliligtas.
yung pagliligtas physically, they were saved by the ark. Later on, makikita natin, they were saved spiritually by the water. Makikipaliliwanag po natin mamaya. So God saved Noah physically at first. Sa pamagitan ng pinutusan niya si Noah, nagawa ng taong. God commanded Noah to build an ark. So Genesis chapter 6 verse 14, make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. Itong daong na ito, ark, dito lumikas ang si Noah at ang kanyang pamilya at lahat ng mga hayop dalawa na po. Yung mga marurami, tig-isang pares at yung may tig-pipitong pares. So para yun na magiging panimula ng isang panibagong sanglibutan. So sila niligtas sa pamagitan ng ark physically. Hindi sila namatay because of the ark. Why was Noah saved? God saved Noah because he was faithful to God. Dahil siya tapat sa Diyos. Kasinin po natin ang pananalita ng Panginoon sa Genesis chapter 7 verse 1. Then the Lord said to Noah, at sinabi ng Panginoon kay Noah, come into the ark, and you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. So, righteous, hindi ibig sabihin, hindi nagkamali si Noah. But by and large, generally speaking, he was righteous before the Lord. Siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil siya tapat sa Diyos. Siya matwid sa kanyang harapan. Kaya siya niligtas ng Diyos kasama ng kanyang sangbahayan. Pasinin natin ang leadership ni Noah sa kanyang sangbahayan. He was righteous, and so all of his household were righteous. At ang karamihan ay pinatay ng Diyos. Sa Genesis chapter 7 verse 23, so he destroyed all living things which were on the face of the ground, both man and cattle, creeping thing and bird of the air. They were destroyed from the earth. Only Noah and those who were with him in the ark remain alive. So yung pong si Noah lang at sa mga hayop na kasama ni Noah sa loob ng ark ang naligtas. Sapagkat si Noah ay tapat. Paano, di lamang sinabi ng Diyos na si Noah ay tapat. Ipinakita ni Noah na siya'y tapat. Itong katapatan ni Noah ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na walang labis at walang kulang. Ang ginawa lang ni Noah ay ang pinag-utos ng Diyos. Dito po tayo makikita natin yung ibang mga kapatid hindi sila tapat sa kalooban ng Diyos. Sapagkat gumagawa sila ng mga bagay na hindi pinag-utos ng Diyos. Sila gumagawa ng mga bagay na hindi ipinapahintulot ng Diyos. So hindi tapat yung gano'n. Ang pagiging tapat sa paningin ng Diyos ay sumusunod ka sa lahat ng mga pinag-utos ng Diyos at ikay tuturing na tapat ng Diyos. Yan ang nakakalimutan ng iba. Kaya nga sabi po ni Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka kayo sa iyong sarili at sa iyong turo kanya. Ibig sabihin, mag-ingat ka sa tinuturo mo. Iba mga kapatid, di sila nag-ingat sa tinuturo nila. Sumasama lang sila sa agos ng tubig. Hindi sa agos ng katotohanan. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, ingatan mo yung sarili at ang iyong pagtuturo, manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito, maliligtas mo yung sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Si Noah ay nag-iingat. Pasinin po natin. Paano pinatunayan ni Noah na siya tapat? Katulad lang ni Abraham. Katulad ni Abraham, nang utusan siya ng Diyos, nayahin niya ang kanyang bugto na anak na si Isaac. Ginawa ni Abraham. Gano'n kahirap ang utos ng Diyos kanya, ginawa niya. At siya na pinatunayan niya na siya tapat sa harapan ng Diyos. Ganyan din si Noah. Sa Genesis chapter 6 verse 14 hanggang verse 22. Basahin natin sa English. Make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and outside with pitch. And this is how you shall make it. The length of the ark shall be 300 cubits, or 450 feet.
its width 50 cubits or 75 feet, and its height 30 cubits or 45 feet. Malaking barko yun. Malaking barko yun. You shall make a window for the ark, and you shall finish it to a cubit from above, and set the door of the ark in its side. You shall make it with lower, second, and third decks. So parang tatlong bahagi na po. And behold, I myself I am bringing flood waters on the earth to destroy from under heaven all flesh, which is the breath of life. Everything that is on the earth shall die. But I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. And of every living thing of all flesh, we shall bring two of every sort into the ark, to keep them alive with you. They shall be male and female. Of the birds after their kind, of animals after their kind, and of every creeping thing on the earth after its kind, two of every kind will come to you to keep them alive. And you shall take for yourself of all food that is eaten, and you shall gather it to yourself, and it shall be food for you and for them. Yan ang pinagutos ng Diyos. Tingnan niyo kasunod na talata. Thus Noah did, according to all that God commanded him, so he did. Ang lahat ng pinagutos ng Diyos ay ginawa ni Noah. Siya'y tapat sa Diyos. Hindi siya naging magdamarunong na siya ay naggawa ng mga bagay na hindi ipinagutos ng Diyos. So Genesis chapter 7 verse 2, you shall take with you 7 each of every clean animal, male and his female, two each of the animals that are unclean, a male and his female, also 7 each of birds of the air, male and female, to keep the species alive on the face of all the earth. For after 7 more days I will cause it to rain on the earth 40 days and 40 nights, and I will destroy from the face of the earth all living things that I have made. And Noah did according to all the Lord commanded him. So, tinan yung pakita natin ng katapatan ni Noah sa Diyos. Ginawa niyang lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Hindi siya naging marunong sa kanyang sariling haka-haka. Hindi katulad yung mga kapatid niya, nakakalungkot tingnan. Sila naging marunong sa kanilang mga haka-haka. Imbes na sumunod lang sila sa pinag-uutos ng Diyos. Kaya po dito sa Hebrews chapter 11 verse 7, by faith, Noah, by faith. Ibig sabihin, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. By faith, lahat ng sinabi ng Diyos sa kanya ay ginawa ni Noah. By faith, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of righteousness, which is according to faith. Na ito'y darating sa pamagitan ng ating Panginoon. Madali bang gawin ang ark? Was it easy for Noah to build the ark? Certainly not. It was a big boat. Malaki yun. It was a huge boat. And it took years to construct the boat. Isipin po natin. Ng panahon na yun, yung mga tao ay masasama at di naniniwala sa Diyos at nakita na si Noah na gumagawa ng ark. Was not Noah and his household ostracized by people by building an ark in an area where probably there was no water? Most probably people laughed at Noah. Pinagtawanan si Noah. May tilaling si Noah kanina. Gumagawa na palaking barko. Saan lulutang yan kanina? Pero bakit ginawa ni Noah? Because Noah believed in the Lord and obeyed the Lord. Kaya pinakita niya na siya'y tapat sa Diyos. Sa pamagitan ng pagsunod sa mga bagay na ipinag-utos ng Diyos. Mula sa buong Biblia, yun ang tapat sa Diyos. Hindi po yung mga tao nagmamarunong sa kailang sariling kaisipan. Yan ang warning ni Apostle Paul sa Romans chapter 12. Si Noah, hindi siya ganon. Si Abraham, hindi siya ganon.
lahat ng mga tapat sa Biblia, hindi sila ganoon. Sumunod lang sila sa kalooban ng Diyos. Yun po makikita natin mga kapatid sa Biblia. Yan ang makikita nating tapat sa definition ng Diyos. Hindi yung mga nagmamarunong sa sariling kaisipan at hindi sumusunod sa katwiran ng Diyos. Hindi sila tapat sa ganun po ang kailang kaisipan. Nahanap po lang po yung sa Romans chapter 12, po. Sinasabi na huwag kayong maging marunong sa inyong sariling kaisipan. Ganyan, sabi ng Diyos po eh. Yun po sinasabi sa atin. Sabi ni Apostle Paul na hindi tayo dapat maging marunong sa ating sariling kaisipan. Ganyan. Yun ang sinasabi niya. Pero ngayon, makikita natin na napakarami po saan ganun. Dito po sa verse 16 ng Romans chapter 12. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things. Ito yung mga kapatid na gusto sila maging marunong higit sa mga kapatid. But associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Do not be wise in your own opinion. Certainly Noah was not wise in his own opinion. He obeyed the Lord. Kung ano pinag-utos ng Diyos, yan ang kanyang ginawa. It was a worldwide flood. Marami po mga so-called pseudoscientists na sinasabi nila it was a local flood. But the Bible is clear. It is a worldwide flood. Ang buong sanglibutan ay nilubog ng Diyos. Basahin po natin na po. Genesis chapter 10 verse 17 hanggang verse 23. Now the flood was on the earth 40 days. The waters increased and lifted up the ark. It rose high above the earth. The waters prevailed and greatly increased on the earth. And the ark moved about on the surface of the waters. And the waters prevailed exceedingly on the earth. And all the hills under the whole heaven were covered. The waters prevailed 15 cubits upward, and the mountains were covered. Ang pinakamataas na bundok sa buong mundo ay yung Mount Everest. Nandun na yung Mount Everest noon. Sabihin natin, wala pa Mount Everest noon. Wala naman nagbago sa mukha ng lupa. Nalubog lang eh. Pero ang Mount Everest po, ano bang kano kataas po ito? 29,035 feet or 8,850 meters ang taas ng pinakamataas na bundok. Pero sa ninyo kanya, 15 cubits upward mula sa 29,035 feet. Meron pa siyang 15 cubits, 45 feet. Ang taas sa Mount Everest. So paano natin sasabihin niya yung local flood? It was a worldwide flood. Yun makikita natin. And all flesh died that moved on the earth, birds and cattle and beasts and every creeping thing that creeps on the earth, and every man. All in whose nostrils was the breath of the spirit of life. All that was on the dry land died. Pasilin natin ha. All that was on the dry land died. He destroyed all living things which are on the face of the ground, both man and cattle, creeping thing, and bird of the air. They were destroyed from the earth. Probably, dito namatay mga dinosaurs, di ba? Totoo yung dinosaurs, meron sila nakitang fossils, di ba? Sabi na, may dumating na malaking meteor or something like that, na galing sa langit, bumagsak sa lupa, namatay yung mga dinosaurs. That's not true. Maaling mas logical pa na ganitong paraan na namatay mga dinosaurs. So Genesis 7:24, and the waters prevailed on the earth 150 days. So ganun kataas ang tubig for 150 days. So lumubog talaga sa libutan. Wala kang makikitang lupa. Dahil pati pinakamataas ng lupa na bundok ay lumubog. At meron pa siyang 45 feet na mas mataas ang tubig doon sa pinakamataas na bundok. So it was a worldwide flood. Kaya na pa sabihin ng mga pseudoscientists. Makikita natin baka mas marami pang geological evidence na ito yung worldwide flooding. So, sa panahon po ni Noah, si Noah was called a preacher of righteousness.
If he were a preacher of righteousness, he was preaching. Siya yung nagtuturo sa mga tao. Itinuturo marami ni Noah ang pagdating ng paghukom ng Diyos sa panahon na yon, na ilulubog ang buong sanglibutan, na ninikayat niya yung mga tao na magsisi. At si Kristo, sa pamamagitan ng Noah, ay nangaral sa mga masasamang tao sa kanyang panahon. Mamaya, balang lahat ba sinabi natin yan? And 2 Peter 2:5, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of 8 people, a preacher of righteousness, bring the flood on the world of the ungodly. Binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos sa pamamagitan ng Noah na malaman nila kung ano dapat nilang gawin sa harapan ng Diyos. Pero hindi sila nagsisi. Ito po isang controversial na makikita natin na po. Ito controversial sa 1 Peter 3:19. By whom also he went and preached the spirits in prison, who formerly were disobedient, when once a divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through water. Hindi siya pumunta sa Hades at nagturo sa mga masamang tao. Or else, Jesus contradicted himself. Na wala nang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. So in other words, ang kahulugan ng 1 Peter 3:19, siya'y nangaral sa mga tao ito, hindi nang siya'y nasa Hades, kundi na sila'y buhay pa sa panahon ni Noah, sa pamamagitan ni Noah. Sapagkat si Noah tinawag na preacher of righteousness. So divine long-suffering waited in the days of Noah. So binigyan ng pagkakataon ng Diyos ang mga tao sa panahon ni Noah para sila magsisi. But they did not heed the voice of the Lord through Noah. Kaya sila pinarusahan ng Diyos. God gave them the opportunity to repent, but they did not heed God. Yun ang makikita natin, di ba, mga kapatid? Pasin niyo pagpakapareho dun sa 1 Peter 3:19, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, the 2 Peter chapter 3, verse 19, na makasya natin. Verse 9, ito, ating makikita. The Lord is slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering, the same word, toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. What should be it's the same. It's the same situation. God gave them the opportunity to repent, but they did not heed God. So see, Noah was saved from the evilness of his generation by God immersing in a flood all the evil men who refused to repent and obey God. So Noah could live in the newness of a new world. Tingnan nyo, kaya nagano sila nagsalba sila ng mga hayop para sa pagkamatay ng lahat ng masama. At pagdating ng bagong lupa, sila ay mamumuhay sa panibagong mundo, di ba? Kaya dito sa 1 Peter 3:20, who formerly were disobedient, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which few, that is 8 souls, were saved through water. So sila naligtas sa pamamagitan ng tubig. Pero kung pinag-uusapan po ay physical salvation, they were not saved by water. They were saved by the ark. Pero ba't sinasabi rito na they were saved through water nung ang kailang kaluluwa? Ang kapatid, ano po? Ang naligtas sa pamagitan ng tubig. Yan po makikita natin. Dalawang klaseng kaligtasan yun. Physically, they were saved by the ark. Spiritually, they were saved by the water. Pinatay niyang Diyos ang kasamaan sa panahon ni Noah. Kapareho ito sa bautismo. This is similar to baptism. When one is immersed into the water, God saves man from his sin through the blood of Christ. 1 Peter 3:21, dito po sa New American Standard Version,
Corresponding to that, baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience to the resurrection of Jesus Christ. Kung paano niligtas si Noah sa pamagitan ng tubig, kaya din tayo naligtas sa pamagitan ng tubig kanya. Sa pamagitan ng pagkabuhay na magaling ng ating Panginoon. So when we are baptized, our sins are forgiven and we could walk in newness of life. Katulad ni Noah. Nung pinatay ng Diyos ang lahat ng masama sa lupa, si Noah at kanyang kabayan ay namuhay sa isang panibagong mundo na pinatay ng Diyos ang lahat ng masama kanya. Pero pasinin po natin, bagamat si Noah ay righteous, Noah was not perfect. Noah was not sinless. He was not saved by perfect obedience. He was not saved by his own righteousness, but by the mercy of God through Christ. Ito sa Genesis 9:20 bilang halimbawa, si Noah po ang pinakanaunang record sa Bible na nalasing. Kanya rito. And Noah began to be a farmer and he planted a vineyard. Vineyard. Ito po yung hindi English word. Ano po? Parang ito yung Scandinavian word. Vineyard. Then he drank of the wine and was drunk and became uncovered in his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and two of his brothers outside and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment, laid it on their shoulders, and went backward and covered the nakedness of their father. Their faces were turned away and they did not see their father's nakedness. Kahit po sa kautusan ni Moises, kasalanan po yan. Ano po? So, isang nalasing siya. Nakikita lang po natin sino makatulala natin niya, kakamali rin siya. This time, nagkamali siya, sinalasing. Pero siya'y matuwid dahil siya'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Para sa pinatawad, sabi nito, by faith, Noah, being warned by God about things not yet seen, in reverence, prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir of righteousness, which is according to faith. Siya'y naging tagapagman ng katwiran na sa pamagitan ng pananampalataya. Yun ay dumating sa panahon ng ating Panginoon. Hebrews 9:15, and for this reason, is the mediator of a new covenant, by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, meaning Old Testament, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance, that Noah became righteous because he was forgiven through the death of Christ. Katulad ng iba lahat ng mga tao sa lumang tipan. Yan makikita natin. So alam nyo, si Noah, wala rin siyang pagkakaiba sa atin. Si Noah po ay namuhay sa isang masamang lahi. Tayo rin naman. Ganon din ang mga tao sa bagong tipan. Sila ay nabuhay sa gitna ng masamang lahi. Kahit na yung mga unang nabautismohan. Yan din ang sinasabi ni Apostle Peter. Niligtas sila ang kanilang sarili sa likong lahi. Kaya basahin natin. Sa Exodus, Acts chapter 2, verse 40, sa iba pang maraming salita, ay nagpatutungo siya at inimok sila na sinasabi, iligtas niyo yung sarili mula sa baluktot na lahing ito. Ganon din ang panahon ni Noe. Ganon ang panahon natin ngayon. Ganon din ang panahon ng mga tao sa bagong tipan. Hindi sa Philippians chapter 2, verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but how much more in my absence? Work out your own salvation with fear and trembling. Paano once saved, always saved dito? Kung if once saved, always saved is true, you don't need to work your own salvation because you're already saved. Hindi ka na kailangan magsisi because you're already saved. Hindi ka na kailangan sumama because you're already saved. Pero sabi ni Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God, without fault in the midst of a crooked and perverse generation,
among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. So tingnan nyo, ang pagkakaiba eh. Masama lain nyo, masama rin ang mga lain natin sa panahon na ito. Ang mga tao di sumusunod sa kalooban ng Diyos. Karamihan ng mga tao ay di sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Tayo mabubuhay sa sanglibutan na ito. Sa gitna ng kasamaan ng sanglibutan ito, makikita nila tayo bilang liwanag ng masamang sanglibutan na ito. There are examples. Katulad ni Noah was an example. Siya'y sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. Huwag tayong makiayon sa sanglibutan ito. Ingat po tayo dyan. Mag-ingat po tayo sa ginagawa natin. Mag-ingat tayo sa ginagawa natin. Mag-ingat tayo sa inaaral natin. We should use our wisdom. Huwag tayong yung padalos-dalos sa mga bagay natin ginagawa. Especially kung tayo mangaral. Sapagkat sinasabi sa atin sa Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Do not be conformed to this world. Ganyan. May mga, if you're a preacher, do not conform, be conformed with what the denominations are doing. We should be conformed by the will of God. If we should be conformed with the will of God, hindi yung sarili nating iniisip kung ano. Sabi nga po ni Santiago sa James chapter 3, mabigat ang kahatulan ng mga nagtuturo. Kaya di lahat kaya magturo. Kanya. Sino mo sa James chapter 3, na po? Mga kapatid ko, huwag maging manggurong marami sa inyo. Yamang nalalaman nating ang hatulon tayo na mas maigpit. Katulad lang kay isang police o isang judge at ikay nagkasala, mas bigat ang parusa sa'yo. Meaning, mas madali kang maparusahan. Because of all people, ikaw nakakaalam ng batas. At ikaw pa munang lumaba. We should preach because we want to preach. We should preach because we love the souls of men. Hindi siya mahalin na kapakinabangan. Patandaan po natin, Noah and his household were a peculiar people during their time. They were a different people from the rest of the people in their generation. They were peculiar people because they lived according to the will of God. And Christians should be a distinct group of people. Peculiar people. Peculiar, different, unique. Yan po, ibig sabihin ng peculiar. Ano po? Tingnan natin ang ibig sabihin ng peculiar. Peculiar. Napakabilis kaya kahit nag-discuss po tayo nito, pwede natin tingnan sa peculiar, strange, or odd, unusual, particular, special, kanya. We're not ordinary people. We are unusual and strange. But not in an unpleasant way. We are peculiar, we are unusual and strange because we obey the will of God. Yun ang sabi po sa atin. So, tingnan po niya sa 1 Peter, ano po? Chapter 2, verse 9. You are a chosen generation, a royal priesthood. Dito po sa King James, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. We are peculiar people. Sabihin po natin, Noah lived in an evil world, but he was righteous. He was peculiar because he obeyed the will of God.
Kapasinin po niyo sa 1 Peter, 2 Peter, bakit nagagalit ang mga tao sa atin? Because hindi natin ginagawa yung ginagawa nila, di ba? Makikita natin. Hindi natin ginagawa yung ginagawa nila. Hindi tayo nakikisali sa mga bagay na ginagawa nila. Kaya tayo po ay pinagsasalitaan ng masama. Because we are peculiar people. Di ba mga kapatid? Yan po ang problema ng sanglibutan. Tayo po'y naiiba. Hindi tayo pareho dahil sumusunod tayo sa kalooban. Hindi naman sa ito nagmamatas po tayo, kundi tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. So si Noah ay isang halimbawa sa atin. Ang kasaysayan po ni Noah na isulat para makita natin na kahit sa isang napakahirap na sitwasyon na kinakapaligid sa kasamaan, ay maaari ka maging matuwid sa kaloob sa harapan ng Diyos. Kung kayo susunod sa kanyang kalooban. At di tayo maging marunong sa ating mga sariling haka-haka opinion. Kundi kung anong sinasabi ng Panginoon, yun ang ating susundin. Marami mga pagkababahagi ay nangyayari dahil marami mga kapatid na naging marunong sa kailang makakahaka. Katulad ng mga tinatag nating mga churches of Christ na tumutulong sa di kapatid, nagiging marunong sila sa kailang sariling nakahaka. Hindi man nila mapapatunayan yun. Hindi nila mapapatunayan yun. Pero sinusulong nila. Kahit magkakaroon pa ng pagkabahagi mga kapatid. Ang harapin nila sa kapag-uukom ng Diyos. So, si Noah po ay isang mabuting halimbawa sa atin. Hindi siya naging masama kahit ang kanyang generasyon ay naging masama. Hindi siya ay naligtas ng Diyos sapagkat siya natagpuang tapat at matuwid sa harapan ng Diyos. Ganon din po tayo. Tayo maliligtas ng Diyos sapagkat tayo tapat at matuwid sa kanyang harapan. Hindi dahil sa ating sariling katwiran, kundi dahil sa pagsunod natin sa katwiran ng Diyos. Pinatatawad tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya tayo nagiging matuwid. Dalawang klaseng pagiging matuwid. Ikay magiging matuwid sa iyong sariling katwiran na ikay hindi nagkasala. So kailangan kong sabihin matuwid ng Diyos. Meron siyang utang sa iyo. Dahil ikay matuwid, hindi ka nagkasala. O ikay matuwid. Dahil pinatawad ka ng Diyos. Dahil sa pagsunod natin sa kanyang kalooban. Pag sumusunod po tayo, dahil bahagi ng kanyang biyaya, yun ang kondisyon ng biyaya ng Diyos. Pwede ibig sabihin na tayo po ay lumalakad sa ating sariling katwiran. Tayo nagpapailalim sa katwiran ng Diyos. At sa pagsunod natin sa kanyang katwiran, tayo naging matuwid sa paningin ng Diyos. So sana po ang ating masinin po natin ng patience at long-suffering ni Noah. For 120 years, ginawa niya yung part of the ganun katagal, paghihintay na ginawa niya. Hindi niya alam kung anong araw na darating yung lubog. Hanggang sa araw sabihin siya ng Diyos, pumasok ka na kanya sa daong. At tiniis niya ang paglilibak ng mga tao sa panahon niya. Na mga pa nga lumitaw siyang parang may depression sa kaisipan. Bakit kanya gagawa siya napakalaking barko sa gitna ng wala naman tubig? Wala naman tubig, di ba? Hindi ba siya alam kung sa tabi ng dagat siya? Wala, gumawa siya ng daon na wala naman tubig. Ano mong isipin ng tao sa kanya? Pero tinisin Noah yun, di ba? Dahil siya matuwid. At pinangalan niya, dapat mapakinggan ng mga tao sa kanyang panahon. Sa buong katapangan. Walo lang sila. Iilan yung mga tao na hindi tapat sa Diyos ng panahon niya, di ba? At kung tayo nalulungkot, naisipin natin, bakit kakaunti lang tayo? Isipin natin si Noah. Walo lang sila na matuwid. Natagpong matuwid sa panahon niya. So ito po ang ating pag-aaral. Sa gabing ito, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating
Munting aral sa gabing ito. There is coming a day when no heartaches will come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day, that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day, that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day, that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day, that will be. 'Tis the grandest theme through the ages rung, 'tis the grandest theme for a mortal tongue, 'tis the grandest theme that the world e'er sung. Our God is able to deliver thee, he is able to deliver thee, he is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him for rest. Our God is able to deliver thee. 'Tis the grandest theme in the earth ordained, 'tis the grandest theme for a mortal strain, 'tis the grandest theme, tell the world again. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him for rest. Our God is able to deliver thee. 'Tis the grandest theme, let the tidings roll to the guilty heart, to the sinful soul. Look to God in faith, he will make thee whole. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to him for rest. Our God is able to deliver thee. Maraming salamat mga kapatid na natapos mo ating pag-aaral po sa gabing ito.
Meron pong kapatid po, ano po, sa San Jose, San Jose Church of Christ, sa may San Jose, Nueva Ecija, ano po. Ako, kilala ko po itong kapatid na ito dahil nakikita ko siya kapag pupunta kami sa San Jose, ano po. Si Brother Efren, ano po, Efren po ang pangalan niya. Nabalita po ni Brother John Bautista na siya'y sumakabilang buhay dahil sa kidney failure. Ano po. Sama po na sa panalangin ang kanyang mga pamilya na sa gitna po ng malungkot na sitwasyon. Although, malungkot lang in the sense na mawawala siya, pero namatay po siyang Kristiyano, so meron siya pag-asa ng buhay na wala hanggan. Ano po. Anthony Daway Pinantao, watching kapatid, keep up the good work. God bless. Thank you, Brad. Gabriel po Salunga, good evening. Lily Grande, good evening. Oljan Ocampo, good evening po. Amelin Ferrer Lacambra, good evening po. At belated happy birthday po. Salamat po. Chris ito po, mahirap bigkasin Chris Ainele, good evening. Jade Aguirre Domingo, magandang gabi kapatid. Medi Canono, magandang gabi sa lahat. Gatchen Simagi Algaba, watching brother from Calamba, Laguna. May tanong po dito, mga sagutin natin mamaya. Good evening po, Bill Barb J. Mark. Ronnie, good evening po. Good lang po, may tanong po sabi dito. Lahat po ng animals na ligtas ay naligtas si Noe. May mga, kung makikita natin, 2x2, pero yung malilinis, 7 pares. Yung mga malilinis. Yung marurumi, tig-1 pares lang. Yung po mga, did they also save the fishes or did they just let the fishes they can? Hindi naman, manuwalag po sa binasa natin, yun lang pong mga hayop sa lupa na namatay. Siyempre, inulubog mo yung mamamatay sila. Yung isda, hindi mo mapapatay sa tubig yan. Yan po sinasabi natin, inuunawa natin ng Biblia. Pabayaan natin ng Biblia na siyang magpaliwanag sa kanya sarili kung pa pwede po. Kasi malilito tayo. Sabi niya, lahat ng mga nilalang sa lupa ay papatay kanya. Pero isipin natin, lahat ay namatay. Hindi naman. Yun lamang pong mga hayop sa dry land, yung sinasabi ng Biblia. Ano po? Yun po ang pinatay. Yun po pinatay ng Diyos. Hindi po kasama yung mga, siyempre, mga hayop sa tubig. Paano mamamatay sa tubig yun? Taga-tubig yun. Parang kasaysayan ng turtle tsaka yung ching, di ba? Sabi ng turtle doon sa matching, sabi ng matching, anong gusto mong kaparusahan? Susunugin kita o ilubog kita sa tubig? At sabi ng turtle, huwag mo ko sunugin, kaya ilubog mo lang sa tubig. Hindi, ginalabag sa tubig, hindi naman mamamatay yung turtle sa tubig, di ba? Nabuboy sa tubig yun. Ganon din po, yun lang po mga, dito po, maliwanag po, basahin natin na po. All in those nostrils was the breath of life, the breath of the Spirit of life, all that was on the dry land died. Kaya sinasabi ng Panginoon, lilipunin niya lahat sa lupa kanya. Ang ibig niya sabihin ay yung mga nasa dry land. So yung mga hindi nasa dry land, obviously hindi sila namatay. Yun yung sinasabi sa atin ng Biblia. Yun ang paniwalaan natin. Sabi nga po na raise child, only non-aquatic creatures. Totoo po yan. All creatures on the dry land were killed during the worldwide flood in the days of Noah. Para po tayong time, panahon. Matawag po sa katulad po sa bansa natin po na medyo maraming mga Kristiyano rin dito. Pag sinabi natin Kristiyano, yung mga Kristiyano sa Biblia, hindi yung mga denominational na Sa ibang mga bansa, kaunti lang po. Dito sa Pilipinas siguro, Amerika, maraming Kristiyano dyan. Tapos lang po tayo, meron tayong ganitong kalayaan. Dahil balik po yung mga panahon sa Amerika na nakabalik ang mga tao sa katotohanan dahil meron silang kalayaan sa panahon na yan. So maraming salamat po kapatid, mga kaibigan.
Sa susunod po, sa loobin ng Panginoon, nagsasama-sama tayo muli sa pangaral ng katotohanan sa pamagitan ng Facebook. Tayo pinanalangin. Ang banal, muli po kami nagagalak sa araw-araw na ito na malapit na matapos sa lahat ng biyaya na binawad sa amin. Sa lahat ng biyaya ng iyong salita na siyang nagbibigay ng liwanag sa amin at nagliligtas sa amin sa aming mga kasalanan. Naway kami po ay sumunod sa inyo, maging marunong sa aming sariling akahaka, kundi sundon lang namin ang kalooban ng Diyos. Upang sa ganoon kami maliligtas sa pamagitan ng iyong biyaya, sa pamagitan ng iyong pananampalataya na sumusunod sa inyong kalooban. Patawarin niyo kami sa iyong pagkakasala. Dinadalangin namin ng mga kapatid na nasa kapigatihan, namatayan, na sila ay maging matatag sa gitna ng kanilang kawalan, na sila ay magtiwala sa inyong kabutihan ng Diyos. At ang mga bagay na ito ay aming iningi, sa kilang Panginoon si Kristo. Amen. Nasa lang po, kayo mag-ingat. God bless.